Okey na po ba? Amen. Praise God. Purihin po ang Amen. Diyos. Ayan, hallelujah. Muli po tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, o Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, na may likha ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa oras na to na muli mo kaming tinipon sa Touch by Grace, Panginoon, fellowship na to, Ama. Tunay nga na lahat, Panginoon, ay tinatouch mo sa iyong biyaya, Panginoon. Tunay po na walang maliit na bagay na pinagkakaloob ikaw sa bawat buhay ng bawat isa dahil ang bawat hininga namin, Panginoon, ay simula lang, Panginoon, ng malaking pagbabago, Panginoon Lord, at purpose sa aming buhay na magawa namin ang lahat ng bagay na pinagagawa mo, Panginoon ko. Kaya Lord, sa mga oras na to, hayaan mo, Panginoon, na palakasin kami ng bawat salita mo, patatagin kami ng bawat salita mo, baguhin kami, i-rebuke kami, i-convict kami, Panginoon, at disiplinahin kami ng bawat salita mo, Ama. Tunay nga na ang salita mo, Panginoon, ang tanging kailangan ng bawat isa sa amin upang mag-manifest ito sa aming buhay, Panginoon, at matutunan namin on how to see you, paanong lumakad ng sa righteousness mo, Panginoon, at paano, Panginoon, Lord, hallelujah, i-speak, Panginoon, ang pangalan mo sa pamamagitan na ma-express sa buhay namin ang pagbabago at makita ang liwanag, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos, at Lord, sa mga oras na to, Ama, alam niyo po ang pakiramdam ng aking laman, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat sa Espiritu mo, Panginoon, na siyang nagtutulak sa bawat isa sa amin, Panginoon, na gumawa kami ayon sa gawa ng Espiritu, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin, Ama, patuloy mo kaming hubugin, patuloy mo kaming i-cultivate, Panginoon Lord, at i-motivate sa iyong mga banal na salita. Salamat po na ngayon pa lang, Panginoon, na bless na ang bawat isa sa amin. Ama, ikaw po ang makita. Lord, mga salita mo lang ang ilagay mo sa aking mga labi, Panginoon, na tumatak sa puso namin at mabago, Panginoon, ang aming mga isip, Panginoon, para sa ikaluluwalhati mo at ikalulugod mo, Panginoon, sa bawat buhay namin sa bawat araw. At kasama ng buong pamilya namin, Ama, Lord, alam namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magsusustain sa bawat isa sa amin. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na ipagkakaloob mo sa oras na ito. Purihin ka, dakilang Diyos, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Panginoon Lord, na magmamanifest sa bawat isa. Patuloy naming makita, Panginoon Lord, ang signs and wonder mo, ang miracle, Panginoon Lord, na ikaw lang, O Diyos, ang makagagawa sa bawat buhay ng bawat isa. Na bawat isa kami, Panginoon Lord, at 10 ng aming pamilya ay maglilingkod sa iyo. Ang deliverance at salvation, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaralan. Ano po? So, hallelujah. So, meron lang ako isang ipapatotoo po sa inyo, no? Ito ay ano po, ayon sa patotoo ng ating kapatid na si Jane. Ano po, wala siya ngayon eh. Gusto ko sana siya pong magpatotoo niyan. At gusto ko lang maano sa inyo kasi ano to eh, isang din pong part sa pinag-aaralan natin. Kung yung katulad nung last week na sees through His Word or see the way God sees. Na po, di ba sinabi ko sa inyo lagi na kapag tayo po sumusunod sa Panginoon, ano po, meron tayong liwanag na nakikita din ng kaaway. Amen? So meron po yung kuya niya, 'di ba? Naipasa ko na rin po 'yun eh sa sa Prayer Warrior na sinasaniban yung kanyang hipag ng masamang espiritu. Kasi po yung hipag niya dati, sumali 'yun sa yoga. Sa yoga po siya sumali. And then sa yoga na 'yon, 'di ba, 'di ba alam niyo po yoga, 'di ba nauupo sila ng parang alam niyo 'di ba yung upo ng parang Buddha? 'Di ba Mm. ganun yung upo nila ate, 'di ba? 'Di ba ganun din yung upo ng demonyo? 'Di ba yung demonyo na may sungay Oo, ng ganyan. sinasamba ng Satan, 'di ba? Ganun din yung upo ng yoga, 'di ba? Ganun sila umupo naka-straight. Tapos sa kanila kasi magkaiba tayo. Yung meditation nila is parang hinihingi nila yung presensya sa kapaligiran, tama? Na po, hinihingi nila yung presensya sa kapaligiran. Tayong mga mananampalataya, yung presensya ng Diyos nagmumula sa inside us palabas. No? Sila po, para silang humihigop ng enerhiya sa paligid nila. Ganun yung mga yoga. No po?
Yung mga Chinese, 'di ba, pag nagpe-pray sila, meditation na tinatawag nila, 'di ba, kailangan tahimik na lugar. Humihigop sila ng enerhiya from all the creation ng Panginoon. Tayo po, yung lakas at kapangyarihan inside sa buhay natin, inside sa katawan natin, palabas. Yun yung power natin na nagmumula sa Diyos. So, ganito po yung nangyari. So, nung nag-yoga siya, meron silang mga Latin na binibigay na mga prayer na pinepray po niya, which is, I believe, hindi niya naintindihan yung pinepray niya. So, tayo po, wag tayo basta-basta magpe-pray ng mga Latin kasi hindi nyo alam kung yun ba parang sinusuko mo na ba yung kaluluwa mo sa demonyo. Hindi mo alam kung ano yung nakasulat doon. No, so, tapos, pagkatapos po noon, ang ginawa niya na, ng ilang araw, meron na siyang asin, meron na siyang kandila na nakapaikot, gano'n. Tapos hanggang hindi na po siya kumakain, hanggang pumayat na ng pumayat, hanggang kung ano na lang sinasabi. To the point na nabalitaan niya, 'di ba, nakulong yung kuya niya. Tapos 'di ba, humingi tayo ng tulong kay Pastor Art, tinulungan na makawala. Pero gano'n pa rin yung asawa niya. And then itong kuya niya, pagkalabas po sa kulungan, ang sabi niya, meron daw siyang nakilalang mga parang sabi niya Christian din daw 'yon kasi Jesus Christ din daw. Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo ang sinasamba din nila. No, pero po meron siyang mga tinatawag na kaibigan na nakakausap niya. No po, na parang may mga anting-anting na ginagamit sila. So, itong si Ate Jane din naniniwala. Di ba, Ate Cristita, pumunta rin kayo sa bahay nila, no? At hindi po siya talaga naniniwala, ano? At meron siyang ibang sinasamba. Tama po, Ate Cristita? Opo, tama po. Opo. Po. Tapos, nung pong araw na yon, pinag-pray din po nila Ate Cristita nung nagpunta sila bago pumunta sa Nueva Ecija, yung asawa niya na po na ganun nga na sinasaniban. Pero nung nandun na yung asawang lalaki, nag-aalangan sila kasi nga alam naman niya na parang meron nga daw siyang ginagawa sa asawa niya at pagagalingin daw yung asawa niya. Pero until now, hindi pa po magaling yung asawa niya, no? And then, ito pong, gusto niyang paniwalain si Jane na yung Diyos niya is mas makapangyarihan. Sabi niya nung isang araw, last week lang po ito nangyari, nung isang araw lang po. Sabi niya, sige Jane, papupuntahin ko dyan sa bahay mo yung aking parang anong tawag niya? Gabay. Gabay ang tawag niya, no? Gabay ang tawag niya. So, it means po, nakakausap siya ngayon dahil may nagpinipray na siyang mga Latin-Latin, yung asawa din niya na binigay naman ng church nila, na ang sinasamba daw po nila tao, parang matanda na may tungkod. Ganon. Parang yun yung tinatawag nilang pinakabinuno nila. Tapos, yun, may binibigay na mga anting-anting sa kanila, tinuturuan silang manggamot, ganun po, So, parang yung asawa niya, na-attract siya sa kapangyarihan ng mga anting-anting na yun. So, tinry niya po. Hanggang ngayon nga, gusto niyang paniwalain si Jane na, na Diyos daw po yung sinasamba nila. So, sabi niya kay Jane, sige nandito ako sa Maynila, 'di ba? Papupuntahin ko sa iyo diyan yung gabay ko. Kapag nakaramdam ka ng kinilabutan ka, nandiyan siya sa tabi mo, sabi. Po? Sabi naman ni Ate Jane, Kuya, alam mo namang hindi ako naniniwala diyan. Meron po akong Diyos, sabi niya. Po? So, patotoo ko diyan sa Ate Cristita, po, nandiyan siya, testigo kung sinungaling ako. So, ayun po, pinapunta niya yung gabay niya. By the Spirit, kinakausap niya po, inutusan niya yung gabay niya. Kasi yung mga gabay po na yun po yung mga fallen angel. Ng mga fallen angel po yun. Kaya sila fallen angel, naghahanap sila ng katawan dito sa mundo. Hindi kasi sila makakakilos by the Spirit lang. Kailangan nila ng katawan. Kaya nga, kung nakikita niyo sa Mark 5, di ba, nung pinaalis yung 5,000 na espiritu dun sa tao, kailangan nila ng katawan na sasalinan. Panginoon, di ba sabi nila, isalin niyo na lang kami sa baboy. Kasi yung mga espiritu na yon, kailangan nila ng sasalinan na katawan. No, kahit anong klase pang katawan yon. Amen? Kahit pahayop yon, kahit pa mga figurine dyan sa bahay ninyo, ganun, pwede nilang gamitin yon. Po, kaya nga 'di ba yung mga nabibili na porcelas, mga bato-bato po, hindi tayo dapat naggaganon diyan kasi pwede silang magmanifest sa mga ganon kasi doon pinapaniwalaan ng mga tao. Kaya pag sinuot 'yun sa katawan natin, 'di ba? Meron na silang katawan na pinaglalagyan. Po? Kaya mag-iingat po kayo na entertainin niyo, ito'y agimat ng ganito, ito'y pang paswerte, ito'y pang ganito, ganun po. Hindi po totoo 'yun. Amen?
Sabi nga sa Bible, ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos ang nagpapahirap. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos din ang bumabawi. So bakit tayo kailangan maniwala sa mga ganung bagay? Ano po? So, sa madaling salita, para mapaikli ko po yung istorya, pinapunta niya yung gabay niya sa bahay ni Jane. Ano po? And alam niyo po, sabi nung gabay, sabi niya, Jane, may nararamdaman ka na ba? Sabi niya ng kuya niya sa telepono. Kuya, wala kuya, sabi naman ni Jane. Ano po? Alam mo, sabi po ng kuya niya, Jane, natunaw yung gabay ko. May ilaw ka daw. Anak ka pala ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Sis Deb, Ah? makikilala nila kung ikaw is makapangyarihan. Kung Yes. ikaw ang lingkod ng Diyos. Yes. Kasi Amen. muntik na ako nadala niyan, Sis Beb, noong patotoo ko lang din, muntik na din yan yung ko noon na Praise kapag God. kapag ka ka ng Latin, kukunin lahat ng family mo. Papatayin nila. Kaya maingat. Kaya talagang grabe yan. Amen. O, di ba na-experience mo, Ate Billie Jean, ano? Totoo po yun. Ano po? Kaya, minsan, dinideceive tayo ng kapangyarihan na gusto nila, pero ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sees the way God sees, no? Pag tinitingnan tayo ng Panginoon, ano po, alam niya na may binigay siyang kapangyarihan sa atin. At tayo po, hinihintay tayo ng Panginoon na gamitin natin yon. Ano po? Kasi ganun niya tayo nakikita. Once na binigay niya ang Holy Spirit sa atin, tayo po ay may ilaw. Sabi po sa Psalm, kandila tayo ng mundong ito. Alam niyo ba na sa bawat bansa, tinitingnan na Panginoon ang ilaw at asin niya? Kaya may mga bansa na naliligtas, alam niyo kung bakit hindi pa napapahamak yung mga ibang bansa. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon hindi nagbabago. Kung sinabi niya kay Abraham, Panginoon, kung may 10 ba, ililigtas mo pa rin. Oo, ang sabi ng Diyos. Kaya kung may 10 mananampalataya sa isang bansa, ililigtas pa rin ng Panginoon. Amen? At yun po ang nakikita nila. Alam niyo ba na natunaw yung gabay niya at kilala si Jane na anak ng Diyos? Diba? Sabi ko nga kay Jane, Jane, yun na yung pagkakataon mo na sana sinabi mo sa kuya mo na kuya, ngayon ba naniniwala ka na walang kapangyarihan yung mga gabay mo sa kapangyarihan ng Diyos na binigay sa amin. 'Di ba? Kaya lang, minsan kasi kulang pa tayo ng lakas ng loob kasi nga, pamilya natin. Ayaw natin ma-offend, ayaw natin yun yung dapat na po, wag nating isipin na offension yung pagsasabi ng totoo. Kasi masakit talaga ang katotohanan. Amen? Masakit po ang katotohanan. Yun po ang katotohanan. Na kapag tayo hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon at sinasabi sa atin ng mga kapatid natin na tayo ay hindi nagiging kalugod-lugod dahil sa mga bagay na ginagawa natin, hindi ka nun ino-offend. Sobra ka lang naming mahal para sabihin sa'yo ang katotohanan. Dahil hindi lahat ng tao sasabihin sa'yo ang katotohanan. We don't have to compromise people. Hindi para i-compromise, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Kasi kapag kino-compromise natin sila, para na rin natin silang inaano sa bait, sa patibong. Amen? Na parang, bakit tayo mas natatakot sa kapangyarihan ng masama? Di ba? Dapat hindi. Hindi po tayo dapat natatakot sa kanila kasi kung meron, sabi nga kahit anong klaseng espiritu po, ang gamitin nila. Kung ang espiritu ng Diyos ang nasa iyo, wala po yun kapangyarihan. Kaya nga yung mga manghuhula, yung mga nilalapitan na nagtatawas, anong kapangyarihan yan? Sa palagay niyo po ba mas makapangyarihan ang nilikha kaysa sa lumikha? 'Di ba? Kaya never attempt na lumapit po sa mga magtatawas. Kasi yung espiritu na meron sila, espiritu po na akala nila galing sa mabuti kasi mga falling angel sila, pinapakita nila na sila ay mabait. Ganun ng nila na pinapagaling nila kasi nga sa kanila din galing yung sakit na yon. Sila lang din ang nagbibigay. Kaya tingnan nyo, pag paulit-ulit, ang nangyayari, ninanakawan na tayo ng mga albularyo. Kasi bayad kayo ng bayad sa kanila, bayad dun sa mga di ba po? Ninanakawan kayo nang hindi nyo namamalayan. Tatanggalin nila pansamantala, tapos ibabalik din nila. Tapos, kapag kayo ay napasukan at nagkaroon ng open door sa pamilya ninyo, iisa-isahin ang pamilya ninyo.
Kasi sabi ko nga po sa inyo, bakit mapupunta sa nation ang demonyo kung sa mismong pamilya ninyo kaya niya ng i-infection? Hindi niya na kailangang pumunta sa nation. Amen? Kaya nga mag-ingat po tayo kapag tayo nakakaranas ng mga, hindi lang mga kasakitan, ng mga pananakit na pisikal ng mga mahal natin sa buhay. Kasi yan ang ginagamit ng demonyo para mapariwara ang pag-iisip natin, ang puso natin, para ma-distract tayo, para ma-disalign tayo sa pagsunod sa Diyos. Kaya, tingnan niyo ang ginagamit sa inyo asawa ninyo, mga anak ninyo, 'di ba? Ako, biyanan ko, 'di ba? Kaya kaya maging matalino tayo. Amen? So ngayon, bakit ko yun nasingit? Kasi ang pag-aaralan natin, after we depend on Him for our righteousness, yung first point natin, di ba? How we walk in the name, the power, sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Paano tayo naglalakad sa kapangyarihan ng pangalan ng Diyos? Amen? So nakita niyo po yung experience ni Jane na yun, dahil siya ay lumalakad sa kapangyarihan ng Panginoon, kasi hindi pa maniniwala si Jane na, sis, totoo pala yung sinasabi mo, na meron tayong liwanag na vessel tayo ng Diyos eh. No, minsan kasi parang naniniwala lang tayo, pero pag na-experience natin, saka lang natin sasabihin na totoo pala. Kaya minsan, alam nyo, kahit naglalakad kayo sa daan, kilala kayo ng mga mangkukulam. Alam nyo yun, meron tayong liwanag, meron tayong liwanag na hindi ninyo nakikita, na nakikita nila. Kasi they look at us, kung paano tayong nagsisi as the eye of the Lord, sila rin naglulok sila as the eye ng Spirit na meron sila. Amen? Kaya, hallelujah. So, ngayong oras na to, after we depend on the righteousness of the Lord, nasabi ko sa inyo, tingnan nyo yung sarili nyo na nakatingin kayo sa righteousness ni God. Na kahit nagkakamali tayo, pwede tayong laging lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, di ba po? At pagkalooban niya tayo ng kapatawaran para makalapit ulit tayo sa paanan ng Panginoon. Yun yung kaibahan natin, hindi na katulad dati na parang nahihiya tayong lumapit. Huwag tayong mahiya kasi tatay natin siya. Katulad nung second point na nakita natin, see through His Word or see the way God sees. Kasi kahit nagkakasala tayo, anak niya tayo. Kahit anong mangyari, anak niya tayo. Kung tunay po hindi natin pinag-uusapan dito yung sinungaling ka na sumusunod sa Diyos. Kasi hindi kami ang niloloko mo. Ang Panginoon, sarili mo lang ang niloloko mo kung ikaw isasabihin mo mananampalataya ka, tapos yung way mo hindi na-express, 'di ba? Yung pagsunod sa Panginoon. Ikaw lang, sarili mo lang ang niloloko mo, hindi kami. Amen? So, ganun siya man, laging handa ang Panginoon, katulad ng prodigal son. Lagi siyang handa, nakadipa siya na laging inaantay tayo dahil bawat isang kaluluwa sa Kanya, mahalaga. Kaya, napakahalaga po na maintindihan natin to para tayo makalakad ng totoo sa kapangyarihan po ng pangalan ni Jesus. Pangatlo, ang pangatlo pong points natin, ito po yung points natin, speak the way He speak. After we depend on His righteousness, after we see the way He sees, third point po natin, speak the way He speak. So, if the first two, yung dalawang nauna, ay hindi nasa place, hindi nasa place ng puso mo at isip mo, it doesn't matter how many word ang i-declare mo. Kapag hindi ka sumunod sa i-depend mo yung righteousness mo kay Jesus, at makita ng mata mo yung mga nakikita ng Panginoon sa'yo, di ba? At sa mga paligid mo, at sa mga kapwa mo, hindi na mahalaga kung kahit gaano ka pa karami mag-declare ng mga salita ng Panginoon, kung hindi ito ang unang dalawa na to mag-manifest sa buhay mo at ma-express, baliwala po lahat. It will not work. Hindi po yung tatalab. Amen? Kaya may mga mananampalatayang sinasabi nilang mananampalataya sila. Remember po kung saan tayo nagsimula sa verse na to, di ba? Nagsimula tayo to the verse na yung tungkol sa Matthew, di ba? Na sinabi nila, si Paul kilala ko, si Jesus Christ kilala ko, ikaw sino ka? Ito yung verse na pinag-uusapan natin, di ba po? Na bakit may mga Kristiyano na yung dalawang anak na yun ng Iskiba is mananampalataya yun, di ba? Right name yung ginamit nila, pero hindi nila napalayas yung demonyo at sila pa yung inatake. Amen? Yun yung pinag-aralan natin dati. Di ba po? Kaya,
Purihin ang Panginoon. Kaya kasi, alam niyo po, yung righteousness is make you accepted before God. Kaya dapat tayong nakadepende sa righteousness ni God. No po? And seeing through His eyes, ito yung nag-create ng character natin and His nature begin to flow through you. No? At para sa expression ng nature, no po, na magsimula ka how we speak. Kaya mahalaga itong dalawang nauna. Kasi yung una, sabi nga po, para matanggap mo, para maging katanggap-tanggap ka before God. Amen? Kasi pag natanggap mo yung righteousness ni Jesus, sabi ko nga po sa inyo, hindi na kayo ang titingnan ng Diyos Ama, kundi si Jesus na sa katawan ninyo. And pangalawa, bakit kailangan mo matutunan na makita ang word ni God na nagmamanifest sa'yo o see the way God sees, ito naman yung nagke-create ng character sa'yo at yung nature para magbigin yung flow na po through you at ma-express po yung nature na nagbibigin on how we going to speak. Amen? Nagets niyo po, ano? So, you don't just speak positively. Iba yung nag-i-speak ka ng positively. Kasi kahit nag-i-speak ka ng positively, hindi pa rin yun spiritual. Iba yung sinasabi natin na positive in a way na nag-i-speak po tayo spiritually at sa word po ni God. So, ang point 3 po natin is speak the way He speak. So, if you look in the scripture, na po, makikita natin doon, pag nakita natin yung scripture, hindi nyo po makikita na nakipag-argue pa yung mga tao with Peter after ng resurrection. Na po? 'Di ba? After ng resurrection po, hindi niyo na nakita doon na nakikipag-argue pa sila Peter nung namatay po si Jesus after ng resurrection, 'di ba po? Na wala nang nagtatanong na, Peter, who are you? 'Di ba? No one. Wala nang sinong nag-aas kay Peter ng ganon. May naka-open po na cam yung bagong pasok. Paki-mute po. Ayan. Tapos, 'di ba? Even demon. No po, even demon no ever ask Paul. Si Paul po, no? Si Paul nung nakatagpo niya si Jesus Christ, 'di ba? Wala na ring nag-ask kay Paul kung sino ka. Amen? Nakita niyo po 'yon, no? Nung na-encounter nila si Jesus at tinanggap nila si Jesus, pati po yung righteousness ni Jesus, ano po, wala nang nagtanong kay Peter kung sino siya. Amen? Wala rin nagtatanong kay Paul kung sino siya, na mga espiritu. Sino kayo? Yung ganon. Walang nag-attempt na mga espiritu, no? Kay Peter at kay Paul. Amen? Wala kayong makikita sa Bible na nagtanong sa kanila kung sino kayo. Hindi katulad nitong dalawang anak na to na lumaki sa simbahan, no? Anak sila ng mga iskiba, anak sila ng mga pari, pero may nagtanong sa kanila, kilala namin si Paul, si Jesus kilala namin, sino ka? Amen? Kasi hindi lang mo to basta gagamitin ang pangalan ng Panginoon pag dito nagmamanifest sa'yo. Amen? Bakit po? Bakit walang nagtanong kay Peter at kay Paul? Because nakumpleto po yung character of Christ sa kanila. Naging complete na. Yung mga pinagdaanan ni Peter nung kasama niya si Jesus, even yung mga pagkukulang ni Peter, even the way na dininay niya si Jesus, hindi po mga perpekto yung ginamit ng Diyos. Kaya wag niyong hanapin sa sarili natin na maging perpekto tayo bago tayo sumunod sa Diyos. Alam niyo kung ano napakaganda sa Panginoon? Kasi even you are imperfect, God choose you. Hindi niya inantay na maging perpekto ka bago ka niya gamitin. Kaya let's say thanks to the Lord, no? Mag-thank you tayo kay Lord kasi we don't have to be perfect para maging followers niya. He come to us to make us perfect. Amen? Para makita yung perfection sa atin because of Him. Because of His righteousness. Amen? Kaya huwag kayong magpagod na habulin ang perfection. Amen? Hindi ko sinasabing magkamali kayo o magkaroon kayo ng kasalanan lagi. Huwag tayong maging religious. Na parang feeling natin, pinagtatrabahuan natin ang perfection at holiness. Mapapagod kayo. Dito po binubuksan ng Diyos yung mga mata natin. Kaya nga po, dahil doon sa pagsunod nila sa Panginoon, na po, dahil sa paniniwala at pananampalataya nila sa salita ng Panginoon, nagmanifest po yung character ni Christ sa buhay nila. Kaya yung positive affirmation, na po, is mabuti. Mabuti yun, no? Yung
yung positive na affirmation na paniniwala natin sa bawat salita ng Panginoon na sinasabi niya, katulad ng pinag-aralan natin last week, na hindi mo lang pinadadaanan, hindi mo lang just look the word, di ba? Kailangan makita mo, you have to see the word para mag-manifest sa'yo. Amen? Kaya positive affirmation is good, but it's not speaking the way He speak. Na po, mabuti ang positive affirmation, pero kung hindi mo to sasalitain the way God speak, wala tong kapangyarihan. Okay? So, speaking positive is great. Mabuti yun. But, it doesn't mean you're speaking the way the Lord Jesus pray with. No? Maaaring may mga tao na magaling magbigay ng mga positibong mga pangangaral na po base sa kanilang mga experience na po. Pero kung hindi ito galing sa Panginoon, na po at hindi nila naranasan ang experience ng Panginoon, positive speaking lang 'yan. Na po, maybe pamamaraan ng mundo, 'di ba? Katulad na lang ng ganito, sampulan ko po kayo para maintindihan nyo. Halimbawa sa asawa. Na po. Halimbawa, niloko ka na asawa. Doon tayo sa niloko kasi part yun ng testimony ko. Niloko ako na asawa ko. So, pwedeng magkaroon ng positive na ano sa akin, o ako yung nanloko sa asawa ko. Merong positive na pwede ko sabihin sa sarili ko na maghiwalay na lang kami. 'Di ba? Para okay na. 'Di ba? Para wala nang agrabyado, wala nang ano. Pero by the word of God, dahil yun ang sinunod namin, 'di ba? Hindi lang kasi kami may covenant. Hindi lang kami nag-covenant sa kanya. Hindi lang ako may covenant sa kanya at hindi lang yung disenyo naming mag-asawa is disenyo lang namin sa mata ng mga tao. Ang design namin is dinisenyo ng Diyos. Na po, kaya kung halimbawa nasaktan namin yung bawat isa, disenyo ng Diyos na magpatawad kaming dalawa. Magbigayan kami ng pagpapatawad, kaming dalawa. Na po, kung nasaktan ko yung asawa ko at nasaktan niya ako, di ba po, meron kaming kapangyarihan na magpatawad na dalawa. Kasi bakit? Dahil sa pagmamahal. Nako, hindi mo minamahal yung asawa mo dahil sa mga mabubuting ginawa niya lang para sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi ganoon ang pagmamahal ng Diyos. Kung makikita natin yung paraan ng pagmamahal ng Diyos. 'Di ba ang Diyos minamahal niya tayo ng lalo? Lalo na kapag makasalanan tayo kasi mas kailangan natin ng maraming grace at maraming love. Kaya ganun din dapat natin nakikita yung mga tao na nagkakasala sa atin. They need more love. They need more forgiveness para makita nila ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit natin sila naaakay sa Panginoon. 'Di ba? Kasi yun yung rule ng Lord. Yun yung divine ano ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Na the more nagkakasala sa'yo, patawarin mo, sabi niya kay Peter, 70 times 70. Parang walang hanggang pagpapatawad, mga kapatid, yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ganun yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga tao na kasama nyo lang in good time, tapos nung nagkasala kayo, hindi na nyo kasama, hindi kayo totoong mahal nun. Dahil ang totoong nagmamahal, yung kahit nagkasala ka sa kanila, handa ka nilang patawarin. Amen? At handa silang makita yung pagbabago. Na po, pero may mga incident na hindi naman kailangan. Na po, katulad na lang nun sa akin, halimbawa, nagkasala ako na lang po nagkasala ako, nagkaroon ako ng kabit. Na po, yung kabit ko, kahit nagsorry siya sa akin, hindi na pwedeng magkaroon pa kami ng pag-uusap, 'di ba? There's always boundary na doon. Kasi alam ko na doon nasasaktan yung asawa ko, bakit pa ako maglilihim na kausapin yung tao na yun? That way, 'di ba? Mag-cheat pa rin ako sa asawa ko. Kahit na wala akong ginagawa kasi alam ko na masasaktan yung asawa ko pag nalaman niya yun. Amen? Kaya ganun po yung kaparaanan na maisip natin na hindi lahat ng bagay kailangan natin i-connect sa buhay natin. May mga tao talaga na makakatagpo lang natin pero dadaan lang sila at hindi kailangan makasama natin sila. Naintindihan niyo po? Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na mahalin, oo, tamang mahal natin sila. Jesus also love you kahit malayo ka. 'Di ba? Hindi ibig sabihin hindi natin kinakausap sila, hindi natin sila mahal. 'Di ba? Binigay lang natin yung kapayapaan sa kanila
na makapagpatawad, no? Yung ex ko nag-sorry sa akin dahil sa mga perwisyo na ginawa niya sa buhay ko na muntik kaming maghiwalay ng asawa ko, yung kakaibigan namin ng isang kapatiran, no po, muntik mawasak yung mga yon, 'di ba po? Hindi siya magkaroon ng katahimikan to the point na nagkaroon siya ng way na makausap ako, no po, kasi nag-appear yung number ko sa Telegram. Pero nung nag-sorry siya, alam niyo, sabi ko lang sa kanya, binibigay ko sa iyo yung pagpapatawad para matahimik ka. Pero it doesn't mean kailangan ulit kaming magkausap. No po? Hindi ganoon 'yun. No po? Kaya purihin ng Panginoon. Salamat po dahil sa Diyos kasi hindi po masamang maglagay ng boundary sa buhay mo. No po? Kung iyon ang magkakaroon ka ng distraction doon. Amen. Kaya kahit paniyayaya niya ako sa ibang ministry na magturo daw ako ganito, hindi po. That's not my line. Hindi 'yun yung linya ko. Na po, hindi na para ilagay ko sa patibong yung aking sarili. Na po, kaya sinabi ko kay Lord na hindi, Panginoon, hindi dito. Kaya tinanggal ko rin po siya doon sa Telegram para hindi na rin siya makapag-usap sa akin. Amen? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo, no, na may mga bagay na pwedeng papayuhan tayo ng positibo. 'Di ba? Makikipag-usap sila ng positibo sa atin para makuha ulit yung loob natin. Pero maging matalino tayo sa pagpili. Kasi hindi po totoo na walang choice. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng walang choice. Lagi pong may choice. Kahit sa pinaka-darkness ng buhay mo, laging may choice. May liwanag at may dilim. Kaya nga hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Dahil iba ang buhay ng naliliwanagan sa namumuhay sa kadiliman. Amen? There's the way po ni Lord Jesus kung paano siya nakikipag-usap sa ama niya. 'Di ba kapag nakikipag-usap po si Jesus sa ama niya, Father, I thank you that you hear me. 'Di ba? Nakita niyo po yung way na gano'n na manalangin ng Panginoon. 'Di ba? Yung kahit na hindi mo naririnig na sumasagot yung Diyos mo, nagpapasalamat ka na naririnig niya 'yung panalangin mo. Ganon ka positibo yung Panginoong Jesus, 'di ba? Ganon din tayo dapat ka positibo. Hindi yung alam niya yung minsan may nagdadasal kasi parang hinahanap niya yung presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit. Para man tinatawag yung Holy Spirit. Hindi ka ba naniniwala na nasa katawan mo na yung Holy Spirit? Nakita niyo po yung difference? Hindi tayo kumikilos by feelings. Na po, kumikilos tayo by faith. Kapag nananalangin kayo, believe, then you will see. Amen? Kapag nananalangin kayo, hindi yung parang tinatawag nyo pa yung presensya ng Lord na bumaba sa inyo. Hindi ganon. Know that His presence is with you. Dapat alam ninyo na ang presensya ng Diyos nasa loob na ng katawan ninyo. Hindi tayo yung parang ibang mananampalataya. Nakarinig na ba kayo ng mga ganon? Nagdadasal na parang tinatawag, oh hallelujah, oh hallelujah, oh Jesus, 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 oh praise Jesus, hallelujah, hallelujah. Alam mo yun, yung parang tinatawag niyo yung presensya ng Panginoon. Yes, Father God. Yes, Lord, alam ko narinig. Yes, Father. Hindi po sinasabi kong masama, pero we are not. Na po, hindi tayo ganun dapat nananalangin. Na po, hindi tayo dapat ganun nananalangin. We have to believe na once na sinabi sa natin na Father, di ba? Ama, pinupuri ka namin. Once na sinabi mo yan, once na sinimulan mo yung panalangin mo, believe that He hear you. Bakit? Kasi anak ka niya. Kasi anak ka niya. No po? At wala pong walang makakapagtipag nun. Kaya pag nagdadasal si Jesus, 'di ba? Nung nagbigay ng bread at saka fish. Amen. Nung tinaas niya, 'di ba? Salamat Panginoon. Sabi niya agad. 'Di ba? Ganun yung faith. 'Di ba? Ganun dapat yung faith natin. Nare-release siya agad. Hindi yung inaantay mo siya. Magkaiba yon. Magkaiba po yon. Ano po? Na dapat alam mo na there is manifestation sa'yo kahit hindi mo nararamdaman because you have faith, hindi feelings. Hindi dahil umiiyak ka, na po, andun yung presensya ng Diyos. Minsan, yung mga nagdadasal na umiiyak, sobrang dami na lang siguro ng pagsisisi niya sa buhay niya. Nadadala siya ng emotion. It's not the motion. Hindi po yung motion, ano po? It's the way how God move you. Ano po? Mag-move tayo para ano po,
dapat tayo yung minumove niya, hindi tayo yung namumove by emotion. Na po? Dapat ang meron sa atin, motion, hindi emotion. Nagets niyo po? Kilos yung meron sa atin, hindi yung iyak, hindi tayo emotional. Amen? Kasi meron pong nagdadasal kaya sila naiyak kasi nga naisip nila yung mga kasalanan nila na nagagawa, yung mga ganon, di ba po? Which is hindi masama eh. Pero kung umiiyak ka tapos bukas gagawin mo ulit, hindi yun pagsisisi. Amen? Yung halos di ka na makahinga ngayon tapos bukas gagawin mo ulit. 'Di ba? Nasasabi mo, naintindihan mo naman ako, Panginoon, bakit mo to ginagawa? Bakit ko to ginagawa? Kasi mapagpatawad ka naman. Hindi ganun. Don't abuse the grace of God. Na po? Kaya the way po na ganun manalangin sa ang Panginoon nating Jesus, ano po, na dapat matutunan din natin, yun yung fulfillment. Na po? Sa Isaiah na sinabi na before they call me, I will answer. While they are speaking, I will hear. 'Di ba? Habang nagsasalita tayo, 'di ba even sa Psalm 91, 'di ba, sinabi niya, the Lord say, I will rescue those who love me. 'Di ba? 'Di ba? Tapos I will answer who also kung sinong tumatawag sa kanya. 'Di ba? Nandun din siya, nakikinig siya. So, Jesus lived that word. And when he spake, na po, pag nagsasalita ang Panginoon, nag-i-spoke po siya ng manifestation of the word. Diba? Father, I thank you that you hear me. Nagmamanifest yun. Na po, yung me na sinasabi, diba? Pag sinabi mong, Lord, alam ko, Ama, alam kong naririnig mo ako, diba? I have confidence. Diba? Dapat may confidence ka when I pray. Diba? When I teach. Diba? Kapag nagtuturo siya. Diba? Yung confidence na yun, kasi bakit? Bakit ka may confidence sa ganun? Kasi nagmumula yun sa Diyos. Kapag nagsasalita ka. Na po? Kaya, yung strength na yon, kapag nagtuturo ang Panginoon at kapag nagpe-pray siya sa ministry, na po, ini-entrust niya yon. Ini-entrust niya sa Panginoon. Ipinagkakatiwala niya sa Panginoon. Na dapat tayo po, even sa ating mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, we depend. Na po? We depend on Him. 'Di ba? And let Him make the word. 'Di ba? Come to pass. 'Di ba? Hayaan natin yung mga pangako ng Panginoon ay ma-accomplish because it is established. Sabi ko nga po sa inyo, no, hindi sinungaling ng Diyos. Kapag once na ginagamit natin ang salita ng Panginoon, it is established here in earth and in heaven. Kaya nga, never doubt the word of God na mas naniniwala pa tayo, hindi tayo nagda-doubt sa sinasabi ng demonyo, pero nagda-doubt tayo sa sinasabi ng Diyos. Never doubt pag sinabi ng Diyos that I will never leave you nor forsake you. 'Di ba? Kaya dapat po, naintindihan natin yung resurrection power of the Lord Jesus Christ inside you. Amen? Dapat naintindihan nyo yung redemption na ginawa ng Diyos, di ba? Katulad nung nag-resurrect sila, di ba? Nagkaroon ng confidence sila Peter, nagkaroon ng confidence yung mga disciple. Bakit? Kasi nakita ng mga mata nila that there is second life na walang kamatayan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? There is the way you speak, there is the way you walk, there is the way you talk, and there is the way you do things or way to move the disposition of your inner man. Ano po itong tawag kong inner man? Yung iyong soul. Yung iyong spirit na nasa loob ng katawan mo. 'Di ba? May way po kung paano tayo magsasalita. May way kung paano tayo maglalakad. May way kung paano tayo makikipag-usap. At itong lahat ng way na to, na po, kailangan ma-move tayo, na po, sa disposition ng inner man, ng spirit na nasa loob ng katawan mo. Kasi alam mo that you are in the position of Jesus Christ, of Christ Jesus. 'Di ba? Ano pong sabi sa Revelation 19:11, ate? Revelation 19:11, patulong po. 19:11, kung sino man po ang unang makakita. Revelation 19:11.
Ayan, ang sabi po dito sa Revelation chapter 19 verse 11, ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai. Ay, Koronika pala ito. Hallelujah, praise God. Pahayag. Ayan. Nagulat ako dun Ano Mm. yun? Sandali lang. Mali. Praise God. Kaya pala, bakit Abisai? Hallelujah. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Amen po. Amen. Pabasa nga po sa English, Ate Therese. Revelation 19:11 po. Nandiyan ka ba, Ate Therese? Kung may English po kayo, pabasa po sa English para maintindihan natin. Minsan kasi pag Tagalog malalim. May English ka rin ba, Ate Billie Jean? King James po. Or kahit anong English. Wala, Tagalog lang meron ako, sisi. Pero Amen. isi-search ko. sige. Isi-search ko. Revelation Wait po, lang, isi-search. 19:11. Tinawag sila ng Diyos na matapat, sabi na. Hmm. Hmm. Yan, sabi dito. Dahan-dahan po, Hallelujah. Ate, dahan-dahan lang. Iisa-isahin natin. Sabi, Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. He who sat upon it is called Faithful and True. And Amen. in righteousness he judges and makes, and he hallelujah, praise God. And in righteousness he judges and makes war. Amen po. Amen. He is faithful and ano po sabi dyan? And true. Faithful and true. Opo. He is faithful and true. So yung word of God po benefit us. Ano po? Na makikita natin in Revelation, the King of King and Lord of Lord, 'di ba? Nakita niyo po yung kabayo, 'di ba? Kaya yung nagsasabi na nandito na ang Panginoon, hindi po yun totoo. No po, darating ang Panginoon sa pangalawang coming niya, 'di ba? Tutunog ang trompeta, kasabay po no kung paano siyang umakyat sa langit, ganun din siyang bababa. Amen. Kaya nga dinala niya po yung katawan niya. Amen. Alalahanin niyo po kung kayo man po ay nakaka-encounter ng mga tao na sinasabing nandiyan na ang Panginoon. Alalahanin niyo po dinala ng Diyos yung katawan niya para pagbabalik niya dito sa mundo, dala niya yung katawang lupa niya. Wala pong nabulok walang na-decay na buto ng Panginoon. Wala silang natagpuan. Kaya niya dinala yung katawan niya para sa pagbabalik niya dito. Tanda lang po na hindi na siya gagamit ng ibang katawan. Kung ano yung katawan na inakyat niya, na nakita, nakasama nila Peter noon, yun din yung katawan niyang babalik sa second coming ng Panginoon. Kaya yung mga nagsasabi na andyan na ang Diyos, hindi po yung totoo. Amen? Sabi nga po, the King of Kings, the Lords of Lords, benefit us. Pag sinabing King of King, pinakamakapangyarihan sa lahat ng hari, pinakamakapangyarihan sa lahat ng Lord, Panginoon. Na po, pinakamakapangyarihan. Greatness na yun Biruin nyo siya yung King of King and Lord of Lord. Diba? Wala nang mas mataas doon. Amen? Ano pang sinabi niya doon sa salita na yon ng Revelation? True faithful. He cannot deny His truth and faithfulness sa'yo at sa akin. It's benefit us. That is the word of God na nag-i-speak sa atin, mga mahal kong nanay, kapatid, kuya. How can you know? God is faithful. Paano nyo nalalaman that God is faithful? Nalalaman nyo that God is faithful. Nalalaman ko that God is faithful until the time that I failed. Sa mga panahon na nagkakaroon ako ng failure, binabangon niya ulit ako.
Sa panahon na nagkakamali ako, binabangon niya ako. Because why? Because God is faithful, mga kapatid. He is faithful and He cannot deny that. Kaya nga natin sinasabi lagi na God is good. 'Di ba? Kasi mararanasan mo lang na mabuti ang Diyos sa panahon na nagkakaroon ka ng failure. Pero binibigyan ka niya ng pag-asa dahil sa mga pinakikita niya. Katulad ng patotoo ni Kuya Lindon, may isang nawala, binaral siya ng pagpapala. 'Di ba? Kung iisipin mong positively, 'di ba? Pag negatively mo inisip, malulungkot ka. Kasi nawalan ka ng opportunity na pumunta sa ibang bansa. Pero kung positive, by the Lord, how God sees and how God speak. Diba na hindi, Lord, kahit saang bansa, teritoryo ko. Kung saan man nakatungtong ang papapa ako, teritoryo ko. Kaya nandito man ako sa Pilipinas, Panginoon, isusustain mo ko. Diba? Because sinabi mo, by your grace and glory. Diba po? Kaya nga tingnan nyo si Paul. Ako po, ginagaya ko yun eh. Yung ano ni Paul, ini-speak ko lagi yun. My God is able. My God. Kaya kahit bakit ko sinasabing my God? Kasi iba yun eh. Pag sinabi mo, my God will sustain. 'Di ba? Everything I need by His grace and glory. My God. Yun ang pagkakakilala ko sa Kanya kasi yun yung ginagawa niya sa buhay ko. Kahit na wala akong nakikitang pag-asa, pag sinasabi ko dyan, my God is able. Hindi disable yung God ko. Kaya kahit mga imposible pa, alam nyo ba, imposible na mag-sorry sa akin yung biyanan ko, pero ginawa ng Lord yun. Kaya sabi nga ng Lord, kung sino yung mga matatataas, pabababain niya. 'Di ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Pabasa po ako, pahal na po Ate Billie Jean habang nagsasalita ako, Isaiah 48:9 hanggang 2. Kaya makikita natin, Isaiah 48:9 hanggang 12. Kaya dito po makikita natin, the faithfulness po ng God, hindi lang basta sinabi mo yung faithful. It is His name. Kaya nga sinabi sa Revelation, di ba? He is faithful God. True and faithful God. Hindi yun word. Siya yun. Amen? Siya mismo yun. That is His name. Amen? That is His name. His name is faithful. His name is truth. Hindi lang yun basta word na ini-speak. Katangian niya yun. Di ba? Kaya nga He is the faithful and true God. Amen? It is by the word. Amen? Pero hindi yun yung pangalan na tinatawag natin sa Kanya. But that's the name, manifest. Nagmamanifest yung name na yun. Because He is within you. Alam mo yun, by your spirit, by your heart, alam ko na He is faithful and He is true. Na kaya may mga bagay na kahit sinungaling nakikita ng mata mo, pero pag nag-i-speak sa'yo si Lord, di ba? Know the truth. Alamin mo anak yung katotohanan para hindi ka malinlang ng kasinungalingan. Di ba? Nagmamanifest sa'yo yung katotohanan. Amen? Pakinggan niyo po to. Isaiah 48:9 hanggang 12. Ayan, ang sabi dito, 48 yun, no? Ayan, ang sabi po dito, Isaiah 48 verse 9 to 12. Hallelujah. Dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil. Dahil dito, hindi ko na kayo lilipulin. Sinubo ko kayo sa pamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Ang ginawa ko'y para na rin sariling kapakanan. Paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging aking lamang. Walang makakahati kahit na sino man. Sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Amen po. Purihin ng Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos. Malinaw po yan. Because of His name. Dahil for the sake of God, I won't cut you off. Hindi kanya ika-cut off. Kaya nga, 'di ba? When you mess up, kahit na nagkakasala ka, dahil yun ang salita ng Panginoon, 'di ba po, hindi kanya pwedeng bitawan.
Kasi that is His name. He is good and faithful. Because of my name, sabi niya, dahil sa pangalan ko, I will not allow you to fail or to fail. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Na po, kaya kung ikaw nga ay may tinatayong pangalan dito sa mundong ito at pangalan mo yon, babagsak ka. Pero kung pangalan ng Diyos ang tinataas mo, mananagumpay ka. Because of my name, sabi niya dun sa verse na yon, I don't want my name to polluted. Hindi mo pwedeng i-mess up ang pangalan ng Diyos. Dahil lang sa ibang paniniwala mo. Hindi niya papahintulutan na lapastanganin ang pangalan niya, mga kapatid. Kaya nga, kapag may mga gumagamit ng pangalan niyan na nilalapastangan lang o ginagawang yabang, hindi niya pinapahintulutan. Hindi niya papahintulutan, mga kapatid, para gawin lang natin sa kayabangan ng pangalan ni Jesus. Kaya may kapangyarihan. Hindi po. Dahil nakatingin ang Diyos sa puso mo at sa puso ko. Ano yung motibo mo at motibo ko? Amen? Hindi yung sinasabing hindi makapangyarihan ng Panginoon. Pero sabi niya, kung lalapastanganin mo ang pangalan niya, hindi niya hahayaang mapollute yung pangalan niya. Tandaan niyo po yan. Kasi it is human nature to fail. Human nature po ng tao na mabigo tayo. Human nature na ma-fall short tayo of the glory of God. Amen? Na po, may mga pagkukulang tayo na hindi tayo makaabot sa kalwalatian ng Panginoon. Amen? Kaya nga hindi yung best natin ang magpapanatili po sa tough. Amen? Hindi po yung everything na ginagawa natin ang hindi magpapamiss sa mga bagay na pinapagawa. It's all because if we have the name of the Lord written on us. Kapag merong pangalan ng Diyos na dala-dala mo, yun yung magbibigay sa'yo ng mga bagay para makumpleto mo at ma-accomplish mo, 'di ba? At nang may confident kang lumalakad dito sa ibabaw ng mundo. Kasi sabi nga, magalak kayo kasi nakasulat yung pangalan nyo sa kalangitan. Kaya nga, kapag tayo ay nasa worst natin, 'di ba? Dahil yung pangalan ni Jesus, for His name's sake, 'di ba po? Nire-refine niya tayo. Sabi niya, dinadalisay niya tayo sa apoy, 'di ba? Kaya nga, tingnan niyo, bakit sa apoy dinadalisay? Kasi kapag plastic at hypocrite yung ginagawa mo, masusunog yun. Kapag pakitang tao lang yung mga pinapakita mo, sabi ko nga sa inyo pwede kayong paglaruan ng demonyo pero hindi natin pwedeng paglaruan ng Diyos. Pwede niyong paglaruan yung mga tao sa paligid ninyo pero hindi ang Panginoong Diyos. Dahil susunugin tayo kung totoo. Darating merong verse sa Bible na padadaanin niya sa apoy. Ayan, sinabi din sa Isaiah, pinapadaan tayo sa apoy. No? Yung mga paghihirap na nararanasan natin, yung mga pagsubok na nararanasan natin, pinadadaan tayo sa apoy kasi tinitingnan niya kung mananatili din tayo. Kung saan ka sasandal, kung saan nanggagaling yung source ng kalakasan mo, kung saan ka magtitiwala. Kasi kung naniniwala ka that His name is trusted, and His name is faithful, and His name is almighty, naniniwala ka na lahat ng kailangan mo, kagalingan man yan, provision man yan, 'di ba? Kalakasan man yan, sa panahon na mahina ka, He will sustain you. For the sake of His name. Kaya nga, kung gusto mong maging malakas para lang sa sarili mo, hindi ka palalakasin ng Diyos. Pero subukan mong magdasal na, Lord, ibalik mo yung kalakasan ko. 'Di ba? Para magawa ko pa yung accomplishment purpose ko sa kingdom mo. Kaya tingnan niyo si Hezekiah. Bakit siya in-extend ng buhay? 'Di ba? Lord, naging matapat ako sa iyo. Sino na ang maglilingkod sa iyo? Sino nang tatayong hari? 'Di ba? Na magtuturo sa kanila na dapat paglingkuran ka bilang Diyos. Tingnan niyo, na-switch niya agad yung isip ni Lord. 'Di ba? Pinabalik si Elijah. Balik ka, Elijah. Sabi mo sa kanya, i-extend ko yung buhay niya ng 15 years. 15 years pa. 'Di ba po?
Panginoon, ako ang nagpabagsak ng ng mga altar na ginawa nila para sambahin ka nila. Naging righteous ako sa harapan mo, naging matapat ako, Panginoon, sa harapan mo. Pero hindi sa kanya nakipag-usap ang Diyos, kundi sa propeta niya. Pinabalik yung propeta, nasa gilagitnaan pa lang siya ng palasyo. Pinabalik. Sabihin mo sa kanya, Elijah, narinig ko yung kanyang pag-iyak. At binibigyan ko pa siya ng 15 years na extension ng buhay niya. That is the power. Na po, pag sinabi mong gagawin ko to para sa'yo, for the sake of your name, Panginoon. Kasi sabi niya, sino nang magpapakilala sa'yo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan? Di ba? Na sinasabi niya na, Lord, kasi sinasabi sa kanya ni Elisha, that time, ihanda mo na yung punerarya mo bukas kasi babawiin na yung buhay mo Kaya umiyak siya sa Panginoon. 'Di ba? Sino na? 'Di ba? For the sake of your name, sino na magpapakilala sa iyo kung papalitan mo agad ako? Sabi niya. 'Di ba? Ganun. Kapag iniisip mo na yung buhay mo is purpose for the sake of God, 'di ba po? Hindi siya magdadalawang isip. Kasi sinabi mo na for the sake of your name Hindi niya pwedeng i-deny yung kanyang goodness and faithfulness sa tao. Kaya pinabalik niya. Amen? Nakita niyo po? Kaya nga po, napakahalaga. Napakahalaga po. So, even when we are at our worst, for the sake of the Lord, nire-refine niya tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat ng pagsubok natin, doon tayo naging malakas. Kasi nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Doon tayo binago, doon tayo dinisiplina. Amen? Nakita natin yung reason ng Panginoon kung bakit. Amen? He will cleanse us. Nililinis niya tayo. Diba po? Because of His name's sake. Kasi ayaw niya, nahaharap tayo sa mga tao na meron tayong kapintasan. 'Di ba? Dahil sa pangalan niya, kaya nagiging makapangyarihan yun sa atin kasi nililinis niya tayo, tinutuwid niya tayo. Kahit pa pinadadaan niya tayo sa mga pagsubok na yan para yung karakter natin. Para mabago yung karakter natin. Para maging nature natin yung nature ni Christ Jesus. He will rescue us, sabi niya sa salita na binasa ni Ate Billie Jean. 'Di ba? Because of His name. Dahil sa pangalan niya. Yun po yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Kaya napaka-importante po, Why? Bakit importante to? Hindi lang kasi basta natin sinasabi yung name of Jesus. Kailangan nyo tong maintindihan. Kailangan ko tong maintindihan na mag-express po, ang pangalan ng Panginoon na nakasulat sa'yo. Kasi sabi ko nga po, hindi na pangalan mo ang dala-dala mo, pangalan na ng Diyos. Representative ka na ng Panginoon, kaya mag-iingat tayo sa sinasabi natin, the way we walk, the way we talk, the way we speak. 'Di ba? Mag-iingat na tayo. Kasi kaya laging may bumabalik na salita, ganyan ba nanay? 'Di ba? Ganyan ba nanay yung sumusunod sa Diyos, nagmumura ka pa rin? 'Di ba? Ganyan ba nanay yung sumusunod sa Diyos, nagtotong-it ka pa rin? Ganyan ba, tatay, yung sumusunod sa Diyos, nagiinom ka pa rin? Nakikisama ka pa rin sa inuman ng mga barkada mo? 'Di ba? The way we do, dapat the way we nakikita po sa buhay natin na express having the name of God. Kasi, kapatid, alam yun, naaapektuhan kasi yung pagtingin ng Panginoon pag di natin nilagyan ng boundary yung sarili natin sa mga impluwensya ng mundong ito. Kaya nga sineset apart tayo ng Diyos. When God say you are anointed, iseset apart ka niya. Sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya nga nang sumunod kayo sa Diyos, bakit nawala yung ibang mga kaibigan ninyo? Kasi sinet apart tayo ng Diyos. May mga tao talaga na hindi natin makakasama. At kahit nakakalungkot sabihin, hindi lahat ng Diyos tupa. Hindi lahat ng tao tupa ng Diyos. Maaring lahat tinawag, pero hindi lahat pinili. Amen. Maaring tinawag lahat yung 12 disciple, pero si Judas, nakalaan siya para magtaksil. Amen? Nagtaksil din si Peter, di ba? Dininay niya rin si God, pero dahil tinawag siya, he is chosen. Hindi lang siya tinawag, he is chosen. Na maging bahagi na magpahayag ng salita ng Panginoon. Kapag namatay na si Jesus Christ, kapag bumalik na siya, hindi siya patay. Buhay ang Panginoon. Buhay yung Diyos natin. I mean, nung nag-resurrect siya.
Bumalik siya sa kanyang sa langit. Bumalik siya kung saan siya. Amen. Kaya by those three things po na pinag-uusapan natin, yung how we depend to the righteousness of God, how we see the way God sees, and how we speak the way God speak. Diba? Dito po, pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon. Dahil sa bawat moment ng those three things, kailangan yun ma-establish sa'yo at sa akin. Kailangan yun ma-accomplish sa'yo at sa akin. Kasi ang Panginoon po, hindi lang siya gumagawa ng mga bagay dahil nagdadasal ka. Hindi lang siya gumagawa ng bagay dahil umiiyak tayo sa Kanya. God will do things for His name. For His name's sake. Alang-alang sa pangalan niya. Kaya nga pag nagdadasal tayo in the name of Jesus, di ba sa dulo nilalagay natin, dahil nanalangin ka at nagtiwala ka sa salita ng Diyos and sinabi mo yon, sinelyuhan mo yon in the name of Jesus. Hindi niya gagawin dahil nagdasal ka. Gagawin niya yon for the sake of His name. Kasi He is faithful and He is trustworthy. He is almighty. Amen? He is the beginning and end. Amen? That is His name. Kaya hindi basta-basta gagamitin ng pangalan ng Panginoon. At dahil doon, for the sake of God's name, our children also benefit from us. Because we have the name. Dahil meron tayo ng pangalan na yon, sabi nga, meron selyo ka, may tatak ka ng espiritu, di ba? May tatak ka. Kaya nga, hindi ka na lalapitan ng ibang mga espiritu. Kaya sabi nga, once na ikaw ay tunay na sumusunod sa Diyos, kahit anong klaseng espiritu, you cannot possess. Kasi bakit? Ang tinatawag na possession ay may nag-aari sa'yo. You are possession of God. Kaya walang espiritu na may malakas pa na sasanib sa'yo. When you have the name of God, hindi ka na mapoposes. Pero pwede ka nilang dumihan. Naintindihan niyo po? You cannot possess, hindi ka nila pwedeng saniban, pero pwede ka nilang dumihan. Kaya ka nagkakaroon ng mga pagkakamali. Kaya yun yung iingatan ninyo. Kaya tayo nagkakaroon ng mistake kasi dinudumihan tayo ng kaaway. Pinapadala niya yung matigas na ulong asawa natin, di ba? Para makapagmura ka. Para makapagsabi ka, dinadefile ka na, nadumihan ka na. That way, nadumihan ka na. Pinapadala niya yung mga barkada mo na pwede kang akitin, na kung maggumawa ng masama, di ba? Pero nasa sayo yun, you always have choice. Sabi nga, be careful the way you represent God. Be careful the way you represent God. Kasi representante ka ng Diyos. The way na nakikipag-usap tayo, pag alam mong magkakasala ka dyan sa pangalan ng Panginoon. Akala mo ba kapag nakikipag-chat tayo, yung mata mo, mata na ng Diyos? Kasi kung yung templo mo ay vessel ng Panginoong Hesus, sabi niya nga, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong templo ay tahanan ng Diyos? So yung mata mo, mata niya. Yung kamay mo, kamay niya. Yung paa mo, paa niya. You have to understand deeper kung gaano kahalaga po yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, kapag natutokso ka pa, kapag ikaw mananampalataya ka, nagmamasturbate ka pa, babae ka, nakakaramdam ka pa ng libog, kapatid, alalahanin mo, katawan ni Kristo yung ginagalaw mo, binababoy mo, katawan niya. Katawan niya. Wala nang sayo. Pag nakikipag-chat ka sa ibang tao, kamay niya ang ginagamit mo para magkasala sa asawa mo o sa ibang tao. Do not pollute. Huwag niyong dudunghisan. Kailangan natin magkaroon ng mataas na takot sa Diyos. Kasi pangalan niya yung dala mo. Pangalan niya yung dala-dala natin. Huwag niyong ipagpapalit. Huwag niyong ipagpapalit. Dahil kung sinabi ng Panginoon that I am the Alpha and Omega, siya ang beginning and end, mga kapatid. Saan mong gusto magtiwala? Sa mga temporaring bagay na ginagawa dito sa mundo? Na pwede kang mapahamak? Wag! Wag po.
Wag niyo ipagpapalit yung tinanggap natin. Dahil hindi lang yun sinasabi for the sake of His name. That is everything you have. That is everything. When you have that name, that is everything. Kaya nakakapagkaroon ng benepisyo, nagkakaroon ng grace yung mga anak natin, grace yung mga mahal natin sa buhay because of you. Dahil sa'yo, sisiguraduhin ng Panginoon, dahil sa pagsunod mo, iingatan niya rin yung mga mahal mo sa buhay, yun yung benepisyo na nararanasan natin. Kapag nakikita nila yung buhay mo na hindi according sa God's will, nagko-contradict yun sa maraming mga nakakakita. Pero nalulungkot ang Panginoon sa totoo lang po kasi marami daw na nagpo-pollute ng name niya, ginagamit ang kanyang pangalan para lapastanganin. Some people making the name of God look bad dahil sa mga nakikitang ginagawa natin. Kasi hindi natin kinukumpleto yung pag-i-endorse. Alam niyo po, katulad ngayon, election, may ini-endorse kayong mga dapat iboto, di ba? Ikaw, endorsement ka rin ng Panginoon. Di ba? Ikaw yung nag-i-endorse din sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang kumakatawan. Di ba? Katulad ng eleksyon ngayon na nangyayari. Ikaw ang kumakatawan kay Jesus Christ. Ikaw ang nagbibigay ng pangalan ni Jesus na tanggapin ninyo ang pangalan na to. Di ba? Iboto nyo to, si Jesus Christ. Iboto nyo to. Dapat yun ang ini-endorse mo sa buhay mo para makumpleto ka. Di ba? Amen? Kasi minsan yung ibang tao, we only think na kailangan mentionin lang yung pangalan ni Jesus para magkaroon ng kapangyarihan. No. It's just not mentioning of the name. Kung hindi mo naiintindihan yung pangalan na yun, wala yung kapangyarihan pag di mo naintindihan. The name must become part of you. You must become the part of that name. Maging parte ka ng pangalan na yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, the Lord says, di ba? If my people who are called by my name. Di ba po? Kaya nga pag ang mga tao tinawag ang pangalan ko, 'di ba? For the sake of His name. Kaya nga 'di ba kung ang buong sabi sa Chronicles, 'di ba? Kung ang mga tao ay magpapakumbaba sa aking pangalan, ililigtas ko ang kanilang bansa, ang kanilang nation. Amen? 'Di ba? Kung mayroong magpapakumbaba, ikaw kung magpapakumbaba ka sa Panginoon, do you think hindi niya ililigtas ang buong pamilya mo? Hallelujah. Tandaan po natin, hindi lang basta binibigkas natin ang pangalan na yun. We have to become a part of that name. You must become a part of that name. Kasi ikaw na representation niya. Ikaw na ang nag-i-endorse sa kanya. Dapat ikaw. Amen? Kaya ako naikwento yung experience ni Jane sa inyo kasi para makita ninyo na totoo na may espiritu sa loob ng katawan mo. Kaya ano man ang ginagawa mo kapatid, saksi din siya sa mga kasalanan na ginagawa mo, sa pagdudungis at pagbababoy mo sa katawan mo. Amen? Huwag natin ipagpalit. Kasi yung lahat ng binibigay ng pangalan ng Diyos na yun sa buhay mo is eternal at hindi pansamantala. Saan mo gustong mabuhay? Para saan ka bumabangon bawat umaga? Para saan ang purpose mo? Kasi sabi ko nga po sa inyo, maikli lang ang buhay ng Panginoong Jesus. Pero He fulfill and He accomplish His assignment and purpose. Ikaw din. There is assignment and purpose na gustong tapusin ng Panginoon sa'yo at sa akin. So I am praying for you na itong salita na to is truly enter sa puso mo at sa puso ko. Na may you be changed by the reason of what we discuss. Ng 3 linggo na sunod-sunod po na pinapaintindi sa atin. We have to depend in His righteousness. We have to see the way He sees. And may the word of God be manifest in you. And we have to speak the way He speak. Kaya nga, the way we talk, the way we walk, amen, and the way we speak, dapat makita sa atin. Ang lahat ng bagay na to,
maiposisyon po tayo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin para maging makapangyarihan inside you, the power of Christ Jesus. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God. We magnify your name, Panginoon. Hindi po ang mga bagay na nagaganap sa aming mga buhay sa oras na to. Panginoon, may your spirit be strengthened, Panginoon, Lord. Hallelujah. Our spirit, O God. Dahil may mga kahinaan po ang aming mga katawan, Panginoon, ang aming soul na ma-renew ang aming isip at puso, Panginoon, na makalakad kami sa way na gusto mo naming lakarin, Panginoon. Yung way ng katotohanan na hindi kami maligaw. Yung mga salita mo, Panginoon, na makita namin ang truth upang hindi kami, Panginoon, maligaw ng kasinungalingan sa mundong ito. Na mag-manifest sa amin, Panginoon, yung path, Panginoon, na dapat namin daanan at ang iyong salita ang maging lampara namin at liwanag, Panginoon, na siyang makakapagbigay ng gabay patnubay sa amin hanggang sa muli mong pagdating, O Diyos. Na for the sake of your name, Panginoon, magiging malakas kami. For the sake of your name, Father God, gagaling kami. For the sake of your name, Father God, magpapadisiplina kami. For the sake of your name, Father God, magpaparebuke kami. For the sake of your name, Father God, magpapatuwid kami. For the sake of your name, Father God, maliligtas kami. For the sake of your name, we are redeemed. And for the sake of your name, Panginoon, our family have deliverance. For the sake of your name, we have power. Na siyang nagpapalakas sa amin sa panahon na kami mahina. And for the sake of your name, Father God, nagagabay sa amin, Panginoon, sa bawat lakbayin namin at pagsubok, magsusustain sa amin sa bawat araw, Panginoon. And for the sake of your name, Ama, sa kaligtasan na pinangako mo sa amin, na walang makakaagaw sa amin sa kamay mo at sa kamay ng iyong Ama. Ama, kung alam lang namin kung gaano kami ka-safety, kung saan mo kami piniplace, hindi mo lang kami nilulugar, Panginoon. Kung saang ligtas na lugar, kundi yung kamay mo mismo ang humahawak sa amin at kamay ng iyong Ama. Ano pa bang ligtas na lugar sa mundong ito, kundi sa iyong mga kamay? Ano pa bang ligtas na lugar sa mundo at kapayapaan sa mundong ito, kundi sa iyong kamay? Kaya salamat, Panginoon ko, na sa iyong mga kamay, iniingatan mo kami at ang aming buong pamilya. Salamat sa assurance, Panginoon, at security, Panginoon, at source na ikaw ang pinagmumulan. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon, at kapangyarihan ng iyong mga salita na ginawa mong tahahala ng aming mga templo, na hindi mo kami inantay na maging perfecto dahil sa'yo, ginagawa mo kaming perfect. Salamat sa righteousness mo. Salamat sa mga mata mo na nakikita namin ang bagay, Panginoon, ayon sa iyong mga paningin espiritual. Salamat sa mga salita mo na nagmamanifest, Panginoon, at magpupulfill ng lahat ng purpose na accomplishment at nagbibigay ng confidence sa bawat isa sa amin for the sake of your name, Father God. Lord, I speak blessing, healing, Panginoon, at sustenance sa bawat pamilya ni Kuya James, ni Ate Billie Jean, ni Kuya Lindon, ni Ate Cristita, ni Ate Annalisa, ni Nanay Selena, ni Ate Therese, ni Nanay Andrea, ni Ate Kat, at ni Ate Gerani, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng nararanasan nilang kasakitan. For the sake of your name, Father God, I declare and I decree, O God, in the mighty name of Jesus, na sino man, anumang bagay, Panginoon, na nagpapahirap sa kanila, naririnig nyo ang pangalan ng aming Jesucristo na nagmamay-ari ng aming mga templo. Iwanan ninyo yung mga katawan na yan in the mighty name of Jesus. Nakikilala ninyo kung sino kami. At nakikilala namin ang identity namin kung sino kami sa harap ng Panginoon. Kaya ikaw nasakit ka, inuutusan kita na umalis ka sa katawan ng sino mang mga kapatid ko na nakakaranas ng kasakitan mula sa buhay ni Ate Cristita, ni Ate Katkat, ni Ate Gerani, ni Kuya James, ni Ate Billie Jean, ni Kuya Lindon, ni Ate Annalisa, ni Nanay Selena, ni Ate Therese, ni Nanay Andrea, ni Ate Katkat, at ni Ate Gerani, at ng iyong lingkod in the mighty name of Jesus. You hear our voice, and our voice ay nagpapatunay lang, hallelujah, na kami ay nakatayo sa posisyon kung saan kami nilagay ng aming Ama, ang aming sonship, ang aming daughter,
ang pangalan ng aming Diyos, Ama sa langit, na nagbigay sa amin ng karapatan na tapakan ang lahat ng masama sa mundong ito na ang kinalalagyan mo lang ay talampakan namin because of the power, not by our might, not by our power, but the power of the Holy Spirit that manifests in us in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po na naririnig mo ang aming mga panalangin. Salamat sa mga tatanggapin naming pagpapala ngayong buwan, Panginoon, ng grace period mo, the month of May, Panginoon. The fifth month po na tumatayo sa fifth grace na nangangahulugan ng grace, Panginoon. Hallelujah. Ng prophetic number, Panginoon, ng grace, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka at luwalhatiin ka sa pinakamataas na pangalan ng aming Diyos na buhay, who is faithful and truth. In Jesus' name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Glory to God po. Salamat po. Amen. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa mensahe po sa oras nito at